Umalma ang ilang mga grupo at mga negosyante sa money ban ng COMELEC para di mano pigilan ang vote buying ngayong eleksyon. Nilinimitahan ito ng hanggang 100,000 piso lang ang pwedeng i-withdraw at ipa-encash sa mga bangko. Ipinag-utos naman ng Palasyo o ng Malacanang ang pagre-repaso ng naturang resolusyon. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, ngayon nga dapat ang unang araw ng pagpapatupad ng COMELEC ng money ban ayon sa kanilang resolusyon. Pero mismong ang Malacanang dais daw munang repasuhin ang hakbang na yan ng COMELEC. Katuwang ng COMELEC sa ilang programa nito ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Pero mismong sila nagulat daw sa inanunsyong money ban kung saan nililimitahan ang bank withdrawals at encashment sa 100,000 pesos kada araw mula ngayon hanggang sa May 13. Nasa kasagsagan pa naman daw sila ng paghahanda para sa eleksyon 2013. How could we withdraw? How could we send out money for our volunteers? Oh, even kayo, di ba? Even kami. Meron kaming operations pero 100,000 lang ang dapat, di ba? Doon pumapasok nga yung constitutional violation ng due process, ng substantive due process. Kasi the restriction was too broad. Para sa ilang negosyante tulad ni Armando, abala man daw sa operasyon ng kanyang shop kung may money ban, no choice siya kundi sumunod. Minsan kasi pagka cash na binibili, mas makakamura. For the election lang naman, siguro konting sacrifice lang. Pinag-utos na ng Pangulong Aquino sa Departments of Justice, Finance at Trade na repasuhin ang COMELEC Resolution 9688 tungkol sa money ban. Given the concerns that have been raised, not just by the BSP but also by several groups from the time that the news broke, that these consequences will have to be looked into. Una na kasing nagsabi ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mahihirapan silang ipatupad ang money ban dahil kakailanganin nilang silipin ang mga bank account na paglabag sa mga batas sa bank secrecy. Si Justice Secretary Leila de Lima duda raw sa konstitusyonalidad ng money ban dahil baka raw maging paglabag ito ng Equal Protection Clause. At di rin daw ba naisip ng COMELEC na ang mga kandidato at political party ay may lehitimong gastusin rin naman sa ganitong panahon tulad ng bayad sa mga poll watcher. Sa ilalim ng Resolution 9688 ng COMELEC, bukod sa pagbabawal ng cash withdrawal at encashment ng tseke ng mahigit 100,000 pesos kada araw, bawal rin ang paghawak at pagbabiyahe ng cash na mahigit 500,000 pesos mula May 8 hanggang May 13. At kung sumobra, ituturing na ang pera ay gagamitin para sa vote buying at electoral fraud. Pero may exemptions naman, halimbawa ang mga magsasaka at iba pang negosyanteng karaniwang nagbabiyahe ng kanilang kalakal. Jessica, sabi kanina ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes ay magkakaroon pa daw sila ng meeting ngayon kung magkakaroon ng amendments o kung itutuloy nga ba yung pagpapatupad ng money ban. Ayon sa kanila ay kailangan din magkakaroon ng 24-hour checkpoint, money ban checkpoint aside from the gun ban checkpoint para nga matiyak na walang paglabag dyan. Pero nagsabi na ang PNP na mahihirapan sila lalo pat hindi pa raw malinaw ngayon yung implementation niyan dahil baka daw sila naman yung balikan for illegal arrest. Jessica. Okay. Sabi ng Central Bank, hindi sila pabor dito. Ang Malacanang i-review nila itong money ban na ito ng COMELEC. So anong status ngayon nito? Anong pagka ikaw pumunta sa bangko ngayon o bukas, Ruth, hindi ka makakapag-withdraw ng more than 100,000? Ganun ba yon? Ang statement kasi kanina ni Chairman Brillantes na prohibited pa rin daw na magbigay ng more than 100,000 itong mga bangko. Pero meron kasing statement yung Bankers Association of the Philippines na ang susundan lang daw nila ay yung regulatory body nila which is the Bangko Sentral. Yes. And as of today daw, wala daw formal order ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ilimita yung withdrawals, Jessica. Kasi nga mismong Central Bank hindi pabor dito sa money ban na ito ng COMELEC. Tama, Jessica. Ang statement din naman kasi kanina ni Chairman Brillantes ay magkakaroon pa daw sila ng meeting ngayon para daw malinawan din. Sabi rin naman, open naman daw siya sa posibleng pag-amyenda niyang kanilang resolution at sabi nila ay kung sakaling ipatupad yan ay maglalabas pa rin naman daw sila ng definite guidelines, Jessica. Okay, malinaw na ba kung paano nangyari na parang nagkaroon ng ganitong resolution ng COMELEC na tila kahit yung ibang mga ahensya ng gobyerno were surprised. Hindi sila nakahanda o ikinagulat nila na meron palang ganitong resolution.
Jessica, tinanong nga natin kanina yung lente, no, tungkol doon sa process ng paglalabas nga niyang resolution na yan, kung nagkaroon ba ng hearing or nagkaroon ba ng consultation. Ang sinasabi nila, wala daw nangyaring ganyan. Pero sinasabi naman nila na meron din naman daw authority ang COMELEC na maglabas ng certain rules or certain regulations or resolutions na hindi naman daw na kailangan dumaan sa ganong proseso, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.